At ngayon, sa mundo ng One Piece, ang balanse ng kapangyarihan ay hindi lang hawak ng mga buwayang gobyerno, may mga grupo din na kayang baguhin ang takbo ng buong mundo sa isang galaw lang. Ito ang Four Emperors of the Sea o mga Yonkos. Pero ang tanong, ano kaya ang mangyayari kapag nagsimulang gumalaw ang bawat isa sa kanila ng sabay? Sa videong to, tatalakayin naman natin kung gaano kabilis na bago ang mga Yonko pagkatapos ng time skip at kung bakit ang mga desisyon nila ngayon ang mismong humuhubog sa final saga ng One Piece. Pero bago tayo magsimula, kalambangin mo na yan, para updated ka sa mga susunod na analysis pa natin. Lagi na lang akong gumagawa ng videos tungkol sa tatlong makapangyarihan na sangay sa mundo ng One Piece dahil para sa akin, sila ang pinaka-interesting na grupo sa buong kwento. Para sa mga hindi pa nakakaalam, sila ang Marine Headquarters, Seven Warlords of the Sea o Shichibukai, at ang Four Emperors of the Sea o ang mga Yonko. Ang pagiging balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng tatlong grupong ito ang siyang nagpapanatili ng kaayusan at tinatawag na world peace sa mundo ng One Piece. Nakagawa na ako ng isang video tungkol sa mga admirals. Sobrang gandang gawa ng video dahil sobrang interesting na topic at madali lang gumawa ng video tungkol sa kanila dahil hanggang ngayon ay 5 admirals pa lang ang mayroon. Noong nakaraan, natalakay natin ang original at mga nakaraang 4 na mga Yonko, sina Whitebeard, Shanks, Big Mom, at Kaido. Kaya ngayon, di pwedeng yung mga nakaraan lang yung gawa natin, ngayon pag-uusapan naman natin ang kasalukuyang mga emperors, sina Blackbeard, Buggy, Luffy, at Shanks. Masaya talagang pag-usapan ng mga original na miyembro, pero sa simula nung sa time skip, sobrang daming malalaking pangyayari ang naganap dito sa mundo ng One Piece, kaya sobrang saya dahil marami pa tayong kailangang talakayin hanggang sa kasalukuyan ng timeline. Para lang sa mabilis na pampalamig, ang Four Emperors of the Sea, na mas kilala bilang Yonko, ay isang grupo ng 4 na pirata na itinuturing na pinakakilala at pinakamakapangyarihang kapitan sa buong mundo. Kadalasan, nasa New World sila, pero may mga teritoryo rin sila sa unang kalahati ng Grand Line at maging sa Port Luz. Sa madaling salita, sila ang pinakamahalaga ng mga uri ng pirata sa mundo ng One Piece. Ang bawat Yonko, kasama ang kani-kanilang crew, ay may malalaking epekto sa takbo ng buong kwento ng One Piece, at ngayon, oras na para pag-usapan mismo ang mga bagong Yonko. At hindi magiging tama ang video na ito kung hindi natin sisimulan sa lalaking napakaswerte na naging Yonko, ang pinaka-nakakagulat na naging Yonko na nakuha natin sa buong series, walang iba kundi si Buggy the Clown. Kasabay ni Luffy, biglang naging Yonko si Buggy matapos matalo sina Big Mom at Kaido. Isa din si Buggy sa mga paborito kong karakter sa buong One Piece, hindi lang dahil nakakatawa siya, kundi dahil sa kung paano siya isinulat ni Oda. Bilang mga manga readers, kilala natin ang tunay na pagkatao ni Buggy, ang takot niya, ang swerte niya, at kung paano siya palaging napapadpad sa ibabaw ng kanyang pangarap kahit hindi niya sinasadya. Pero ang karaniwang mamamayan dito sa mundo ng One Piece ay iba ang tingin sa kanya. Para sa kanila, si Buggy ay dating miyembro ng Roger Pirates, dating Warlord of the Sea o Shichibukai, at ngayon, isa ng Yonko. Sa paningin nila, lalo lang siyang lumalakas kahit alam natin na kabaliktaran ang totoo. At dahil doon, makatwiran talaga kung bakit takot na takot ang mundo sa kanya. Hindi rin biro ang mga nagawa ni Buggy matapos ang Orange Town arc at isa siya sa mga nakaligtas sa Impel Down at nagkaroon pa ng napakalaking presensya sa Marineford War. Sa mata ng ordinaryong mamamayan, parang si Buggy pa nga ang isa sa mga pangunahing karakter ng digmaan, lalo na nang makuha niya ang natitirang Denden Mushi na hindi naputol ng Navy. Habang tumatagal ang digmaan, nagiging running gag ito para sa atin, pero lalo nitong pinatatag ang imahe ni Buggy sa mundo, at maganda ang paliwanag kung bakit siya umangat ng husto sa time skip. Ang pinaka-nakakabaliw na nangyari kay Buggy mula noon ay ang pagiging Yonko niya, at lahat iyon ay dahil sa isang organisasyon na tinatawag na Cross Guild. Maganda ang pagkakasulat ni Oda rito, dahil sa chapter 1053, nalaman nating Yonko na si Buggy, pero sa chapter 1056 lang natin nalaman kung bakit, dahil sa paningin ng mundo, si Buggy ang leader ng Cross Guild, isang organisasyong may mga halimaw na lakas tulad ni na Crocodile at Mihawk. Alam nating hindi talaga siya ang totoong leader, at malinaw ito sa susunod na eksena kung saan binugbog pa siya ni na Crocodile at Mihawk, at nagmamakaawa pa siyang maglilinis ng kanilang sapatos kapalit lang ng buhay niya. Pero sa mata ng mundo, si Buggy pa rin ang sentro na parang Diyos. Patuloy siyang nagmamakaawa, sinasabing nagkamali lang ang lahat at ang dahilan kung bakit ganon ang mga poster ay dahil sobra siyang hinahangaan ng mga tao, hanggang sa punto na mas mataas pa ang tingin nila sa kanya kaysa kina Crocodile at Mihawk, kaya parang bida si Buggy sa poster.
Siyempre, hindi ito ikinatuwa ni na Crocodile at Mihawk pero sapat iyon para kumalma sila at makagalaw ulit si Buggy, pero malamang, mas malalim pa ang problema ni Buggy sa susunod na beses na makita natin siya. Ito ay dahil sa broadcast ni Vegapunk kung saan nalito ang ilan sa mga tauhan ni Buggy at inakala nilang alam niya ang tunay na sikreto ng mundo. Ang totoo, hindi naman talaga nakarating si Buggy sa Laugh Tale dahil nagkasakit siya noong huling paglalayag ng Roger Pirates, pero habang nangyayari ang broadcast, kausap ni Buggy sina Crocodile at Mihawk at sinusubukan niyang hikayatin silang sumali sa laban para sa One Piece, lalo na't gumagalaw na si Shanks. Umabot sa puntong sinabi pa ni Buggy na hindi na nila kailangang labanan ng ibang emperors dahil ayon sa kanya, pare-pareho lang naman ang dahilan ng mga pirata, ang mangarap at maghangad ng kayamanan. At kahit inaapakan at binubugbog ni Crocodile, sinamantala ni Buggy ang isang malapit na Denden Mushi para ideklara sa buong Cross Guild na hahanapin nila ang One Piece. Matapos iyon, natawa siya hanggang maiyak dahil alam niyang maaaring kailanganin niyang panindigan ang sinabi niya, ang aktwal na paghabol sa One Piece. Nang isigaw ng kanyang crew na mapapasa kanila ang buong mundo, agad silang itinaman ni Buggy at sinabing para sa kanilang lahat iyon, hindi lang para sa kanya, naluha ang karamihan sa Cross Guild sa sinabi niyang iyon, pero walang paki sina Mihawk at Crocodile. Sa halip, sinabihan lang nila ang lahat na umupo na, sabay takot muli kay Buggy. Patuloy lang si Buggy sa pang-aasar at pangungulit kina Mihawk at Crocodile sa loob ng Cross Guild, at hindi na ako magtataka kung mas masahol pa ang kalagayan niya sa susunod na makita natin siya. Isa si Buggy sa mga karakter na posibleng gawan ko ng sariling video sa hinaharap dahil maganda ang pagkakasulat sa kanya, nakakatawa, unpredictable, at malinaw na may malaking papel pa siyang gagampanan habang andito na ang final saga. At hindi magiging tama ang video na ito kung hindi natin isusunod ang lalaking naging Yonko habang si Luffy ay nagte-training pa lang sa time skip, walang iba si Blackbeard. Sa maraming paraan, may hahalin tulad si Blackbeard kay Luffy, pareho silang naging may malaking ganap sa mundo ng One Piece sa loob lamang ng 2 taon. Oo, matagal ng miyembro si Blackbeard ng crew ni Whitebeard mula pa noong bata siya, pero sa buong panahong iyon, nasa background lang siya at hindi talaga namukod tangi. Siya rin ang lalaking nagbigay ng iconic na peklat kay Shanks, pero kahit noon pa man, malinaw na naghihintay lang siya ng tamang oras para maisakatuparan ang kanyang mga plano. Dumating ang pagkakataong iyon nang matagpuan ni Thatch, ang commander ng division nila, ang Devil Fruit na matagal nang hinahanap ni Blackbeard mula pa pagkabata, at pinatay niya si Thatch upang makuha ang prutas. Ang pangyayaring ito ang nagtulak kay Ace para habulin si Blackbeard, at masasabi nating may mabuti at masamang naging epekto ang desisyong iyon, dahil bago pa man harapin ni Ace si Blackbeard, may plano talaga si Blackbeard na atakehin si Luffy sa Water 7, matapos iligtas ng Straw Hat si Robin sa Enies Lobby. At kahit ano pa ang tingin mo kay Blackbeard bilang isang off-screen fighter, isang bagay ang sigurado, matatalo niya si Luffy sa puntong iyon ng kwento. Kaya imbes na si Luffy ang harapin niya, isinuko niya si Ace sa World Government, at kapalit noon ay nakuha niya ang Shichibukai na rango na matagal na niyang hinahangad. Ang rango na ito ang nagbigay kay Blackbeard ng 2 mahalagang oportunidad na siyang naging dahilan kung bakit napakalakas niya sa kasalukuyang kwento. Ang una ay nangyari sa Impel Down, at ang ikalawa naman ay sa Marineford War. Sa Impel Down, hindi lang basta nagpakita si Blackbeard at ipinakita ang bago niyang Devil Fruit laban kay Luffy, nalampasan din niya si Magellan at pinalaya ang napakaraming preso mula sa Secret Ong Level 6 ng kulungan. Ito ang antas kung saan nakakulong ang pinakadelikado at pinaka-notorious na mga kriminal sa buong mundo. At dahil si Blackbeard ang nagpalaya sa kanila, at dahil nakita nila kung gaano siya kalupit at kainteresante bilang pinuno, marami sa kanila ang kusang sumama sa kanya. Marami sa mga pinalaya niya sa level 6 ay malaya pa rin hanggang ngayon, at patuloy na sumusunod kay Blackbeard, at ilan sa kanila ay naging bahagi ng 10 Titanic Captains ng kanyang Yonko crew. Matapos mabuo ang bago niyang crew, nagpunta si Blackbeard sa Marineford, sa bandang huli ng digmaan, at doon niya ginawa ang isang bagay na tunay na dahilan kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamalalakas na karakter ngayon sa mundo ng One Piece. Dumating ang Blackbeard Pirates sa Marineford ng sobrang late, sa puntong si Whitebeard ay nasa bingit na ng kamatayan. At iyon mismo ang hinihintay ni Blackbeard, kaya siya pumayag na harapin si Whitebeard, kasama ang buong crew niya, dahil alam niyang mahina na ito, pero kahit ganoon, mas lumaban pa rin si Whitebeard kaysa sa inaasahan niya. Sa kasamaang palad, tila itinakda na talaga na mamatay si Whitebeard sa laban na iyon, at nang mangyari iyon, nasaksihan natin ang isa sa pinaka-nakakabaliw na eksena sa buong One Piece. Matapos mamatay si Whitebeard habang nakatayo, tinakpan ng Blackbeard Pirates ang kanyang katawan ng tela, at pumasok si Blackbeard sa loob nito. Hindi natin alam kung ano mismo ang ginawa niya roon, pero nang lumabas siya, hindi lang niya ipinakita ang kapangyarihan ng Yummy Yummy no Mi, kundi ginamit din niya ang kapangyarihan ng Gura Gura no Mi, ang Devil Fruit ni Whitebeard.
Ibig sabihin, sa sandaling iyon, si Blackbeard ang naging nag-iisang tao sa mundo ng One Piece na may dalawang Devil Fruit powers ng sabay, at ang isa pa, ito ay mula mismo sa dating pinakamalakas na tao sa mundo. Matapos iyon, si Blackbeard at ang kanyang crew ay nakaligtas sa Marineford War halos na walang pinsala, matapos silang umatras nang dumating si Shanks. At iyon ang naging simula ng pagiging superpower ng Blackbeard Pirates sa kasalukuyang kwento. Pagkatapos sa 2-year time skip, habang si Luffy ay abala sa pagte-training kay Rayleigh para mabuhay sa New World, si Blackbeard naman ay aktibong sinasakop ito at gumagawa ng mga hakbang na unti-unting magtataas sa kanya bilang isang emperor. Isa na rito ang laban niya laban sa natitirang mga Whitebeard Pirates, kung saan pinag-agawan nila ang mga teritoryo ni Whitebeard. Ang laban na iyon, na naganap humigit kumulang isang taon matapos ang time skip, ay nauwi sa pagkatalo ng Whitebeard Pirates at pinangalanan ng laban bilang isang payback war. Matapos ang Rocky Port incident, ginawang base ni Blackbeard ang Hachinozo, at mayroon pa siyang ambisyong balang araw ay kilalanin ito ng world government bilang isang opisyal na bansa, ang Blackbeard Kingdom. Isa itong napakabaliw na ideya, dahil halos imposibleng mangyari, at lalo itong naging mas mabigat matapos ang God Valley flashback, kung saan ipinahayag na si Rox D. Zebek ang ama ni Blackbeard, at ang Hachinozo ay dating base rin ni Rox D. Zebek ang ama niya. Ang revelasyong ito ay mas lalong nagpakita kung gaano kadelikado si Blackbeard, dahil tila ipinagpapatuloy niya ang plano ni Rox, pero sa mas marahas at mas walang awang paraan. Maraming ginawa ang Blackbeard Pirates noong sa time skip, pero kahit matapos ang 2 taong iyon, lalo pa silang naging aktibo at mas delikado, palaging may ginagawa na nagpapaalala sa atin na hindi sila dapat balewalain. Isang halimbawa nito ay nang ipinadala ni Blackbeard si Burgess sa Dressrosa para kunin ang Mere Mere no Mi na iniaalok ni Doflamingo sa Coliseum. Hindi niya nakuha ang prutas dahil si Sobo ang nakakuha nito, at sinubukan pa niyang patayin si Sobo, ngunit nabigo rin siya. Sinubukan din nilang patayin si Luffy para kunin ang kanyang Devil Fruit. Noon, delikado na iyon kahit Gomu-Gomu no Mi pa lang ang alam natin, pero ngayon, dahil alam na natin na ang Devil Fruit ni Luffy ay ang Hito-Hito no Mi, na model, Nika, masasabi nating sobrang lala ang mangyayari kung nakuha iyon ng Blackbeard Pirates. Isipin mo na lang, isang crew na may Yummy Yummy no Mi at ang Sun God Nika Fruit sa iisang grupo, isang tunay na nakakatakot. Kung nakuha at na-awaken nila ang prutas ni Luffy, posible na matagal na nilang natapos ang plano nila. Kahit natalo si Burgess kay Sobo, hindi pa rin doon natapos ang lahat. Nakapagtago siya sa isang Revolutionary Army ship na nagdala sa kanya sa kanilang base sa Baltigo. Dahil dito, inatake ng Blackbeard Pirates ang base ng Revolutionary Army upang kunin ang kanilang mga armas at resources. Gayunpaman, nakatakas ang Revolutionary Army at inilipat ang kanilang base sa Kamabaka Kingdom. At matapos sirain ng Baltigo, iniwan ito ng Blackbeard Pirates na wasak, hindi dahil may nakuha pa sila, kundi para masigurong walang impormasyon ang makukuha ng world government tungkol sa Revolutionary Army. Sa panahong to, kahit hindi pa malinaw kung eksakto kailan, nagkita si Blackbeard at ang kanyang mga crew at si Kuzen, na natalo kay Akainu sa laban para sa posisyon ng Fleet Admiral noong time skip. Medyo magulo ang unang pagkikita nila, sa katunayan, muntik pa nga silang gawing yelo ni Kuzen. Pero sa huli, naging maayos ang usapan, at kalaunan, nagpa siya si Kuzen na sumama na lang sa Blackbeard Pirates, at naging isa siya sa 10 Titanic Captains ng Blackbeard crew. Isa na naman itong patunay kung bakit ang Blackbeard Pirates ay isang tunay na banta sa buong mundo, at kung bakit karapat-dapat ang pagiging yangko ni Blackbeard. Sa totoo lang, malaking bahagi ng mga galaw ng Blackbeard Pirates ay may kinalaman sa pagnanakaw ng Devil Fruits. Tulad ng nangyari ng lusubi ni Blackbeard ang Amazon Lily, dahil balak niyang kunin ang Devil Fruit ni Boa Hancock, pero hindi siya nagtagumpay, dahil dumating si Rayleigh at pinigilan siya, pero kahit hindi niya nakuha ang prutas, may malaking nangyari pa rin. Nasa Amazon Lily rin ang Marines, dahil balak din nilang hulihin si Hancock, at dahil isa ng Emperor si Blackbeard, balak niyang gawing hostage ang lahat ng 800 Marines na naroon, dahil wala silang magagawa laban sa kanya, hanggang sa si Kobe ang tumayo at nagsabing siya na lang ang kunin kapalit nila. At syempre, tinanggap iyon ni Blackbeard. Habang nangyayari ito sa Amazon Lily, sina Kuzen at Van Ogre naman ay pumunta sa teritoryo ni Big Mom at dinukot si Pudding, dahil miyembro siya ng Three-Eyed Clan. Ibig sabihin nito, may hawak na si Blackbeard na taong may potensyal na makabasa ng Poneglyphs balang araw, isang napakalaking hakbang papalapit sa pagiging isang Pirate King. Mas lalo pang nagiging baliw ang mga pangyayari sa Egghead Island arc. Pumunta si Garp sa Hachinozo upang iligtas si Kobe. Nagtagumpay siya sa pagliligtas, pero natalo at nabihag siya ni Kuzen. Inakala ng lahat na patay na siya, pero buti lang ay nalaman natin na buhay pa pala siya.
May ilan pang miyembro ng Blackbeard Pirates ang lumitaw mismo sa Egghead at may indikasyon na si Devon ay may kakayahang mag-transform bilang si Saturn. Sinabi pa mismo ni Van Auger kay Saturn, harap-harapan, na target ng Blackbeard Pirates ang buong mundo, posible ring may nakuha pa silang mahahalagang impormasyon dahil sa wakas ay nakasama na si Cerebos sa kanila. At dahil matagal siyang nakasama ng Straw Hats at palihim na nakakarinig ng usapan, malamang marami siyang nalalaman, personal kung gustong-gusto kung paano hinahandle ni Oda ang Blackbeard Pirates, unti-unti silang binubuo, at sa tuwing lilitaw sila, mas nagiging delikado ang banta nila. Malinaw sa akin na ang World Government at ang Celestial Dragons ang posibleng final villains ng One Piece, pero si Blackbeard at ang kanyang malalakas na crew ay di gaano ako kasigurado, na lalong nagpapakomplikado sa kwento. At mula rito, pwede na tayong lumipat sa ikatlong yangko ng video, syempre ang mismong main character ng One Piece, si Luffy. Si Luffy ay opisyal na naging yangko sa pinakadulo ng Wano Arc. Noong una itong ipinakita, talagang nakakamangha sa pakiramdam, dahil bilang mga viewers, nasaksihan natin ang buong paglalakbay niya mula umpisa, kaya tuwing tinatawag siyang isa sa mga emperors ng dagat, nakakaramdam ka talaga ng kasiyahan. Ngayon, kung pag-uusapan natin lahat ng pinagdaanan ni Luffy, malamang, aabutin tayo ng napakahaba, kaya ang gagawin ko ay magbibigay na lang ng mahalagang backstory kung paano siya umabot sa pagiging Yonko. At para doon, pag-uusapan natin ang karamihan sa mga ginawa niya pagkatapos ng time skip, pero bago pa man yon, hindi rin biro ang mga nagawa ni Luffy bago pa ang time skip. Tulad ng, ang paglusob niya sa isang government facility para iligtas ang kaibigan niya na nauwi sa Buster Call at pagkawasak ng buong isla, ang pagtakas niya mula sa pinaka-secured na kulungan sa mundo, kasama ang ilan sa pinakadelikadong kriminal, at ang malaking papel na ginampanan niya sa pinakamalaking digmaan na nangyari sa mundo ng One Piece, dahil sa lahat ng iyon, nakilala si Luffy bilang isang napakalaking banta sa mata ng mundo. Isang bagay na unti-unting magdadala sa kanya sa pagiging isang Yonko. Habang nagpapatuloy ang mga pakikipagsapalaran ni Luffy, isa-isa rin niyang pinabagsak ang ilang warlords of the sea, dahil dito, lalo lang lumakas ang pangalan niya, hindi lang sa mata ng mga ordinaryong tao, kundi pati na rin sa world government. Bago pa man magsimula ang time skip, umabot na sa 400 million berries ang bounty ni Luffy, isang malinaw na senyales na isa na siyang seryosong banta. Pagkatapos ng time skip, hindi man agad tumaas ang bounty niya, pero ang mas mahalaga, nakabuo siya ng mga koneksyon at alyansang siguradong babalik at magkakaroon ng malaking epekto sa final war ng kwento. Unang-una, sa Fishman Island, iniligtas niya ang buong kaharian mula kay Hody Jones, dahil dito, naging kakampi niya ang Fishman Island at si Neptune, na konektado rin sa isa sa ancient weapons, isang napakalaking bagay sa buong kwento ng One Piece. Pagkatapos nito, nagtungo ang Straw Hats sa Dressrosa, kung saan tinalo nila si Don Quixote do Flamingo, isa sa pinakamakapangyarihang warlords na nakaharap nila hanggang sa puntong iyon, hindi lang nila napalaya ang Dressrosa, kundi nagkaroon pa ng hidwaan sa loob mismo ng Marine, lalo na nang humingi ng tawad si Admiral Fujitora sa publiko sa ngalan ng buong Navy. Alam naman nating lahat, sobrang lala ng mga arc na to, at malaking bahagi ito ng pag-unlad ni Luffy bilang isang leader at bilang isang pirata. Pero kung may arc na talagang humubog kay Luffy sa kung sino siya ngayon, yun ay ang Whole Cake Island Saga. Sa Zou arc, pinagtibay niya ang Ninja Pirate Mink Samurai Alliance na naging napakahalaga sa laban kontra kay Kaido. At sa mismong Whole Cake Island, doon talaga naging nakakabaliw ang lahat, halos na mag-isang hinarap ni Luffy ang Big Mom Pirates, wala ang karamihan sa crew niya, para lang bawiin si Sanji. Nakipagsagupaan siya hindi lang sa isang Yonko, kundi pati kay Charlotte Katakuri, isa sa Sweet Commanders, isang laban na itinuturing pa rin ng marami bilang isa sa pinakamagagandang laban sa buong serye. Pero ang pinaka-nakakabaliw, kahit halos mamatay si Luffy sa laban na yun, nakaligtas ang Straw Hats at nakuha nila pabalik ang crewmate nila, isang napakalaking achievement yun laban sa isang Yonko. At dito na rin pumasok si Big News Morgans, mas malaki ang impluensya ni Morgans kaysa sa gustong aminin ng world government. Siya ang naglabas ng balita tungkol sa pagtakas ni Luffy mula sa teritoryo ni Big Mom, at ang artikulong iyon ay sobrang pabor sa Straw Hats. Sa katunayan, idineklara niya si Luffy bilang ikalimang emperor sa dagat. Iba-iba ang naging reaksyon ng mundo, napaiyak si Kobe, galit na galit si Kaido, sinabi ni Blackbeard na masyado pang maaga, at mas lalo pang kinamuhian ni Big Mom si Luffy. At si Shanks, sobrang saya, dahil mukhang malapit na silang magkitang muli. Pagkatapos ng Whole Cake Island, tumalo ng bounty ni Luffy mula 500 million hanggang 1.5 billion berries, at sa Wano Arc, alam na natin ang sumunod, hindi lang niya pinalaya ang isang bansang inalipin ng 20 taon, tinalo pa niya si Kaido, nagising ang tunay na anyo ng kanyang Devil Fruit, at ipinakilala ang sarili bilang si Son God Nika.
Dahil dito, opisyal na siyang kinilala bilang isa sa 4 Emperors of the Sea at mas naging malaking banta sa world government at sa Celestial Dragons. Makikita natin ang epekto nito sa Egghead Island, at ngayon pa lang, malinaw na kung bakit ang Gear 5 ang mismong larawan sa wanted poster niya. At sa kasalukuyang mga pangyayari sa Elbaf, kapag dumating ang araw na hinarap ni Luffy si Imo, gaya ng ginawa ni Rox noon, posibleng hindi na lang Yonko ang ituring niya, baka siya na ang pinakamalaking banta sa buong mundo ng One Piece. At personally, sobrang na-excite talaga ako makita kung paano magbabanggaan ang kapangyarihan ni Luffy bilang Sun God Nika laban kay Imo, lalo na sa paraan ng pagkontrol nila sa mundo at sa mga tao, dahil si Luffy ang pangunahing karakter, mas mabigat ang dating ng pagiging Yonko niya para sa mga mambabasang matagal nang sumusubaybay sa kanyang paglalakbay. At bilang paborito ko ring karakter si Luffy, hindi talaga maiiwasan na mapangiti tuwing tumataas ang estado at reputasyon niya sa mundo ng One Piece. Medyo mas mahirap lang pag-usapan ng mga bagong Yonko tulad nina Luffy at Buggy dahil hindi pa nila hawak ang titulong ito ng matagal. Pero kahit ganoon, may mga interesting na bagay pa ring pwedeng pag-usapan tungkol sa kanila, kaya dito na rin pumasok ang dahilan kung bakit ginawa ko ang ikalawang video na ito. At sa puntong ito, isa na lang ang natitirang kasalukuyang Yonko na kailangan nating pag-usapan, at siya rin ang tanging Yonko na natalagay na natin sa mga previous video, walang iba kundi si Red-Haired Shanks. Simula pa noon, lalo na sa mga pinakabagong kabanata, ang dami na nating nadiskubreng bago tungkol sa kanya. Noon, napag-usapan natin ang mga iconic niyang pakikipagkita kina Mihawk at Whitebeard, at kung paano pa lang noon ay may koneksyon na siya kay Luffy bago pa man magsimula ang tunay nitong paglalakbay. Napag-usapan din natin kung paano niya pinahinto ang Marineford War noong tuluyan na itong lumala sa kontrol. At sa totoo lang, bawat paglabas ni Shanks sa kwento ay may parang kakaibang bigat. Isa siya sa mga karakter na agad automatic pinapanood at binibigyang pansin ng halos lahat ng fans. Pagkatapos ng time skip, mas lalong naging mas nakakabaliw ang mga nalalaman natin tungkol sa kanya. Ang pinaka-crazy pa rito, karamihan ng mga revelasyon ay hindi nangyari sa kasalukuyan, kundi sa pamamagitan ng mga flashback na nagbukas ng napakaraming detalye tungkol sa misteryosong pinagmulan niya. Matagal din nating hindi nakita si Shanks pagkatapos ng time skip hanggang sa Reverie arc, at ang una niyang malaking eksena roon ay ang reaksyon niya sa pagkakadeklara kay Luffy bilang ikalimang Emperor. Sumunod naman, nakita natin siya muli sa dulo ng Wano arc, isang linggo matapos talunin ni Luffy si Kaido, dumating si Shanks at ang Red Hair Pirates malapit sa baybayin ng Wano. Sa panahong iyon, may kaguluhan sa teritoryo niya dahil sa ginagawa ni Bartolomeo, kaya hindi niya nagawang makipagkita kay Luffy. Sa halip, kinailangan muna nilang asikasuhin ang problemang iyon. At dito na nangyari ang isa sa pinaka-iconic na sandali ni Shanks matapos ang time skip. Uminom siya ng sake, umupo kasama si Ben Beckman, at sinabi ang linyang nagpayanig sa buong komunidad. Sinabi niyang panahon na para kunin ang One Piece. Simula noon, malinaw na hindi na passive si Shanks, at ang mas aktibong Shanks ay nangangahulugang mas delikado at mas exciting ang direksyon ng kwento. Sa mismong pagbisita niya sa Wano, winasak din niya ang tinatawag na Admiral Agenda nang paalisin niya si Green Bull gamit lang ang Conqueror's Haki mula sa napakalayong distansya. Kahit ipinakita sa Egghead na posibleng si Joy Boy ang may pinakamalakas na haki noon, naniniwala pa rin ako na ang Conqueror's Haki ni Shanks ay nasa pinakatuktok ng One Piece universe sa kasalukuyan. At hindi pa doon nagtapos ang mga ginawa niya. Sa Egghead arc, nalaman natin na nauna na pala siyang dumating sa Elbaf bago pa ang Straw Hats. Nakipag-usap siya kay Gaban tungkol kay Luffy, at pagkatapos nito, madali niyang tinalo si Kid na nagtangkang gumanti sa kanya. Grabe ang eksenang ito, dahil si Kid ay isa sa mga tumulong na tumalo kay Big Mom, at may hawak pa siyang mga kopya ng Road Phone Blitz na nakuha mismo ni Shanks. Doon pa lang, malinaw na seryoso talaga siya sa sinabi niyang kukunin na nila ang matagal na nilang hinihintay, bilang dating miyembro ng crew ni Roger, at sa impluwensya at lakas na meron siya ngayon, hindi imposible para kay Shanks ang mangyari yon. Sa kasalukuyang takbo ng Elbaf arc, ilang beses pa lang natin siya nakita nang ipakita kung ano ang ginawa nila kay Bartolomeo. Tinakot nila ito ng todo, at halos isipin ni Bartolomeo na papatayin na siya, pero sa totoo lang, masaya si Shanks na may mga taong handang sumunod at magmalasakit para kay Luffy gaya ng ginagawa ni Bartolomeo. Pero ang mga revelasyong nalaman natin tungkol sa kanyang nakaraan ay mas lalong nagpalalim sa karakter niya. Sa Elbaf arc, nalaman natin na may kambal pala si Shanks, si Shamrock, isang Celestial Dragon, at ang ama nila ay si Fig Arland Garling, isang Holy Knight na napromote pa bilang isang Gorosei, isa sa mga lihim na namumuno sa mundo. Dahil dito, nabigyang linaw din ng isang matagal ng palaisipan ang eksena sa Reverie kung saan tila nakikipagkita si Shanks sa Gorosei, hindi pala siya yon, kambal niya yon.
At alam na rin natin na matapos ang God Valley incident, natagpuan ng Roger Pirate si Shanks sa loob ng isang ball na chess, na siyang dahilan kung bakit siya naging apprentice sa crew ni Roger sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos noon, bandang 26 na taon ang nakalipas, nagkagulo ang mga malalakas na pirata sa isang isla, matapos nilang talunin ang isang grupo ng Marines, nalaman ng Roger Pirates na nakadaong sa kabilang panig ng isla ang Whitebeard Pirates. Doon nagsimula ang isang makasaysayang sagupaan, 3 araw at 3 gabi naglaban ng Roger Pirates at Whitebeard Pirates, isang bakbakan na kalaunan ay nauwi hindi sa digmaan, kundi sa palitan ng regalo. At matapos ang engkwentrong iyon, sumama si Oden, kasama ang kanyang pamilya, pati sina Inuarashi at Nekomamushi, sa Roger Pirates. Hindi nagtagal matapos sumali si Oden, ang Roger Pirates ang kauna-unahang grupo na nakarating sa Laughdale, pero sa kasamaang palad, hindi nakasama si Shanks. Nagkasakit kasi si Buggy, at pinili ni Shanks na manatili upang alagaan siya, posibleng isa ito sa mga dahilan kung bakit pareho silang may matinding kagustuhang habulin ngayon ang One Piece. At mas lalo pa itong tumibay matapos ang mensaheng iniwan ni Vegapunk na muling nagpayanig sa buong mundo, na pag-usapan na rin natin sa nakaraang video ang mga laban ni Shanks kay Mihawk at kung paano niya nakuha ang iconic niyang peklat, mga bagay na nagsimula lamang talaga matapos mag-disband ang Roger Pirates at matapos ang pagkamatay ni Roger. Lahat ng iyon ay solid na, pero wala pa yun sa pinakamabigat na revelasyong nalaman natin tungkol kay Shanks. Ang pinakabago, nalaman natin na humigit kumulang 15 taon na ang nakalipas, bumalik si Shanks sa Mary Joyce upang harapin ang katotohanan ng kanyang pagiging world noble. Sa loob ng isang buong taon, nagkunwari siyang isa sa kanila at tila sinusubukan pang umakyat sa hanay ng Holy Knights. Dahil sa kanyang dugo at pinagmulan, mabilis siyang nakaakyat sa rango. Sa panahong iyon, nakasalubong niya si Fisher Tiger sa mismong gabi na pinalaya nito ang mga Celestial Dragon Slaves. Hindi lang yun, tinulungan pa niya ito, itinuro ang direksyon ng Holy Lands Armory. Pero hindi ito dahil kakampi siya ng mga Celestial Dragon, isa itong reconnaissance mission, sinadya niyang pumasok sa loob ng Holy Land para aralin kung paano sila gumalaw, paano gumagana ang Holy Knights, at paano nila pinamamahalaan ang mundo. At matapos makuha ang lahat ng impormasyong kailangan niya, bigla na lang siyang umalis sa Mary Joyce nang walang paalam. Umalis siya bago pa man tuluyang maging ganap na Holy Knight. Sa sandaling nakuha na niya ang lahat ng sagot, itinakwil niya ang kanyang pamilya at karapatan, at piniling bumalik sa mababaw na mundo, bilang piratang siya talaga ang nakatakdang maging. At ang katotohanang nagawa niyang gampanan ang papel na iyon sa loob ng isang taon, para lang aralin ang kanyang mga kaaway, ay nagpapakita ng ibang antas ng talino at dedikasyon, at ang huling malaking revelasyon mula sa kanyang nakaraan, ay nandoon pala si Shanks sa araw na pinatay si Loki, at sinubukan pa niyang pigilan si Herald sa pagtanggap ng kanyang posisyon, hindi lang siya umabot dahil na-distract siya habang bumibisita kay Gaban. Ipinaliwanag nito kung paano nakawala si Shanks sa impluwensya ni Imo, dahil sa mga nalaman niya. At pabalik tanaw, ipinaliliwanag din ito kung bakit hinayaan niyang maputol ang kanyang braso, hindi lang para kay Luffy, kundi bilang bahagi ng kanyang mas malaking desisyon. Habang inililigtas niya si Luffy noon, tila inililigtas na rin niya ang sarili niya. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, si Shanks ay karakter na kusang humihingi ng atensyon sa tuwing lumalabas siya sa kwento. At ang mga bagong impormasyong nalaman natin tungkol sa kanya ay lalo lang nagpaigting sa kagustuhan nating maintindihan kung ano talaga ang mga layunin at plano niya sa kasalukuyan. At sa puntong ito, opisyal na nating natalakay ang lahat ng karakter na naging Yonko sa buong kasaysayan ng One Piece, at si Shanks pa nga ay 2 beses nating napag-usapan, dahil ganun siya kaimportante. Malinaw na marami pang mangyayari sa hinaharap, pero hindi na muna natin pag-usapan ang mga bagay na hindi pa natin nakikita. At kung tutuusin, kahit ang mga nalaman na natin ay sobra na sa lala dahil sa bigat ng papel ng 4 Emperors of the Sea, napakasarap isipin na kasing lalim at kasing ganda ng lore nila ang mismong mga karakter na bumubuo sa kanila. Mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan, malinaw kung gaano kalaki ang impluwensya nila sa kwento at sa bawat karakter sa Grand Line. Sila ang tunay na humuhubog sa mundo ng One Piece, at ang bawat aksyon at desisyon nila ay nagdadala ng malaking epekto sa buong saga. Maraming salamat sa panonood at sa patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli.